Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Caroline Abigail, and for today's vlog, babalik ulit tayo sa Boracay. And this time, I'm with my cousins. Hi, Kasulima! Hello! Kasulima, where are you from? Germany. So, galing sa Germany and magbabarakay kami. Pang-ilang beses mo na sa Boracay? Dalawa. Pangalawa? Ngayon. Dalawa. Pangalawa ngayon. So, last time, kailan yung huling balik mo? Nung Boracay? 2 years ago. 2 years ago. So, 2 years ago, babalik na siya ulit ng Boracay. Excited ako. At ngayon, syempre, napanood nyo na to sa vlog ko dati. Napakagandang tita. Hi. Yes. Good morning. How are you? How are you feeling today? Fine. Great. Amazing day. Because Ano ba yung kinakain mo? ito ang aming breakfast. Yes, crostini. Crostini. Tipid tayo, guys. Yes. Kasi, Friendly budget tayo ngayon, guys. Papuntang Boracay. oo. At least nakabora ka, diba? Di baling naka-crostini kami. Pero ayun. So, excited ka na. Kailan yung huling balik mo ng Bora? Last year pa. Last year? Yes. Last year. Last year, June kayo, no? Oo. So, ngayon, babalik siya ng Boracay. Tingnan natin kung may lumot May lumot. sa Boracay. Oo. So, ayan. Excited. Kasama ko ang aking mga cousins this time. Di ba last time, kasama ko yung mga college friends ko. So, ayan guys. Papakita ko sa inyo yung aming magiging hotel sa vlog na to. So, stay tuned for that. Let's go! Kaya sabi ko kanina, 6 kami, no? 6 kaming magpinsan, kasama ko yung dalawang tita ko. And dahil nagtitipid tayo, isang tubig lang, no, sa aming 6. So, inom lang ako, snow na ako. Pero, konti lang. Mabasa lang. Yeah. Ikaw naman, yun naman, hindi ka sanay. Sino gusto? Ikaw naman, yan. Ay, nagpapadisco. Ayan, okay. Ay, 4 days tayo doon. Tama na. Tipid-tipid lang. Then 4 days kami doon. So, ito na yung walang budget. Walang budget. Walang budget. Okay, tipid-tipid tayo, guys. For your safety, please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Ayan guys, nakapag-land na kami sa Boracay. Dito na kami sa Boracay Airport. At tingnan nyo yung weather. Ulan. Ang galing. It's raining in Boracay. Yeah, it's raining. Ang saya! Lima! Bagyo! Grabe naman. Sa Manila umaaraw, pero pagdating namin dito parang lumipat yung bagyo. Sakay na kami ng tricycle, 75 pesos pa rin. Play tayo guys. Dito parang hindi ka nag-grade 2. Ay, inaaway yung viewers. Ay, huwag may inaaway mga viewers. Ay, sorry. I love you guys. Ay, 100 na nga lang eh. Kasama ko dun eh. Ako ng Boracay. First time mo bang maulan dito? Yeah, first time. Nung pumunta kami dito summer, malumot naman. Yun, ang kaibahan. Kaso, hindi tayo makakapag-swimming this time. Lakas ng ulan. Ito na kami port. Parang punta tayo sa mismong island na Bora. Bye! Ito tayo hotel! Time check, 8:10 in the morning. So, delay kami ng 30 minutes. Nantay pa namin yung aircraft, pero ngayon, buti nakaland tayo dito sa Bora. Dito na tayo sa Tabon Port. Hindi na tayo dun sa Katiglan Port kasi sabi ni Kuya malakas daw yung alon. So dito tayo sa Tabon and it's my first time here. Cute visual. Wait lang! Nasaan ba tayo? Anong Mermaid! Pabihira ba ka lang daw? Dapat na lang! Pambihira talaga. So, from Tabon Port, dahil nga malakas yung alon doon sa Katiglan Port, dito tayo binabasa ng Bisayan Beach. So, dito na tayo bababa para pupunta tayo doon sa mismong island ng Boracay. So, pupunta na kami doon sa aming hotel. Let's go! Hi guys! Kumusta kayo dyan? Wala nang ano eh. Wala nang
ng energy. Maya, oy. Sabi ni Salima, let's go back na. Let's go back na. So ngayon, papunta na kami sa aming hotel. So, 200 pesos. Staying here at Red Coco Inn. So, ito yung itsura ng lobby nila pagkapasok. Tapos, meron rin silang restaurants and sinushow sa screen yung kanilang mga menu. So, ito yung kanilang lobby. Yung Red Coco Inn de Boracay ay located dito sa Station 2. Malapit lang din siya dun sa last hotel namin, which is ECL, pero Station 2 siya. And okay yung location kasi malapit lang kayo sa D-Mall. Check-in pala dito is around 2 PM pa. Time pa namin siya kasi it's already 9:12 pa lang ng umaga. Kaya kailangan pa natin maghintay hanggang 2 PM. Balak namin dahil di pa kami nag-breakfast, so nagpo-coffee, kakain na kami sa labas. So, pero sobrang maulan talaga, ang pangit ng weather niya. It's very sad, pero tuloy pa rin ang gala. Ay, may pa-welcome drink sila, kuya. Hi, kuya. Hi ka po sa vlog ko. Hi po. Hi, kuya. Thank you po. Hey guys! So, kakarating lang namin dito sa room. Dito sa Rocco. Ano na? Pagod na ako. Wala. Yung tulog ko lang 2 oras. Kaya again, take 2. Kakarating lang namin dito sa room namin sa Red Coco Inn. So, located siya sa Station 2, which is a perfect location. Pero along the way lang siya, guys, ha? And then, inayagan nila kami na mag-early check-in. Nakapag-check-in na kami. Oras pa lang. 12:54. Inayagan nila kami mag-early check-in. And itutur ko kayo dun sa aming room. Upon entrance, ito na yung bubungad sa inyo, yung pinaka-CR. Maliit lang din talaga siya. Actually, maliit lang yung room namin. Ito yung mirror. Ayan. Sink. Tapos, ito na yung kanilang shower. Maliit lang din talaga siya. And meron siyang hair plus body soap. Yun lang ang amenities nila. Walang amenities. Oh, may TV dyan. Hindi ko alam yung purpose. Bakit may TV? Hindi ko gets. Pasensya ha. May mga gamit na medyo makalat na. So, dito, 2 tao yung kasya dyan. Tapos may isa pang bed dito. So, so total of 3 persons or 3 packs yung kasya dito. Yung pala rin yung kanilang, Red Coco Restaurant, yung kanilang menu. Pwede nyo i-scan na lang yung QR code dito para makita nyo yung menu nila. And of course, ito yung mga remote control kasi may TV. Tapos tingnan natin ano yung laman nito. Wala. So, pwede kayo maglagay ng mga gamit-gamit nyo dyan. Meron ditong maliit na upuan. And dito ako mag-work. Yan. So, ito yung mirror nila. Pwede rin kayong mag-outfit check dito. Bukas ninyo, ito, meron siyang hair blower. Ano to? Hindi ko alam. So, ayan lang. So, meron din mga may amenities sila na coffee. And then, what's this? Baso. Tapos, may kettle din. Maliit lang talaga siya. Ito yung TV. Tapos, yung internet. Mamaya matatry natin siya pag nag-work ako. Pero mukhang okay naman kasi natry ko siya sa phone ko. Tapos, ito, wala rin naman siyang view. Yung mga katabing room lang din. Yun lang din yung makikita mo. Very gloomy yung weather dito. Hanggang ngayon, umaambon pa rin siya. Okay guys, so dahil yun lang naman yung room, wala na ako mapapakitang iba. Yun na talaga siya. Maliit lang siya. Pero, ayan. So, i-review natin tong ating hotel room sa Red Coco Inn. Hindi naman siya for its price. Ang price lang naman ng total. Mapatak lang siya ng around 7,000 pesos sa isang room na 3 adults ang kasya. And then, binook namin siya for 4 days and 3 nights. So, okay na rin siya for its price. Lalo naman kung maghahati-hati pa kayo 3 doon. So, i-divide nyo yun sa 3. So, mura na yun if you're looking for a budget hotel dito sa Boracay. And then, of course, Station 2 siya. So, okay yung location niya. Malapit kayo sa D-Mall. Along the road siya. Hindi siya beachfront. Yung nabook pala naming room is hindi kasama yung breakfast niya.
Kasi hindi ko alam bakit hindi nasama. Na-realize namin na hindi pala included yung breakfast. Punta kami kanina sa convenience store para doon na lang bumili nung konting may snack kapag before ng tour namin tomorrow. Pero ayun, if you're looking for a budget-friendly na hotel, Red Coco Inn is a good choice naman. Pangit lang dito is hindi siya beachfront. Pero, ang layo niya naman, mula doon sa mismong beach, para mga 2 to 3 minutes away lang naman. So, 2 to 3 minutes walk lang. Nandun na kayo sa mismong beachfront ng Boracay. Hindi nyo gusto yung ganong mga location, then meron din namang mga choices. Marami pong mga hotel, mga inn, na pwede ninyong pagpilian dito sa Boracay. So, just search lang sa Agoda. Napakarami namang available na hotels. Yung pool niya is maganda din. Malaki yung pool. Yun yung kagandahan dito. Meron siyang swimming pool. Unlike other inn na walang swimming pool. Nandun doon sa malapit sa tabi namin, parang may maliit lang din na grocery. So, pwede rin kayong bumili doon. So, ayos na ayos din yung kanyang location. Pero again, if makasama kayong senior citizens or mga bata na hirap pa masyadong maglakad, then, yun nga, just like what I said a while ago, marami pa mga hotels dyan na beachfront. Pero if okay naman sa inyo na maglakad ng 2 to 3 minutes away mula doon sa beach front ng Boracay, then this hotel is good for you. Sana guys, nakatulong tong video na to sa inyo. Medyo pagod na kami kasi 2 hours lang yung tulog ko. And halos wala kaming tulog lahat. And mag-work pa ako mamaya. So dito ko na tatapusin yung vlog ko. So I hope you find this video helpful. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell so you'll get updated every time I upload a new video. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye!